Imagine mo ito. Nag-text sa'yo ang boss mo ng maikli lang. Punta ka sa akin after lunch. Yun lang. At ang bigla, gumuho ang mundo mo. Daan-daang eksena ang tumakbo sa isip mo. Tanggal na ako. Nagkamali ba ako? Ano bang ginawa kong masama? Nawalan ka na ng ganang kumain. Malakas ang tibok ng puso mo. At wala ka na sa mood. Tapos, pagpasok mo sa opisina niya, hihingan ka lang pala ng tulong sa isang presentation. Familiar ba? Pero paano kung sabihin ko sa'yo na hindi sa text ng boss mo ang problema, kundi sa kwento na ikaw mismo ang gumawa sa sarili mo? Paano kung may paraan para makontrol mo ang reaksyon mo sa anumang pangyayari? Ngayon, ibubunyag natin ang sikreto na natuklasan ng sinaunang pilosopo at dating alipin na si Epictetus. Isang simpleng linya na magpapabago ng tuluyan sa pananaw mo sa mundo at magbibigay sa iyo ng tunay na panloob na kapayapaan. Humanda ka dahil pagkatapos ng video na ito, hindi na magiging kalaban mo ang sarili mong isip. Bago tayo sumisid sa pinakadiwa ng aral, hayaan mong dalhin muna kita sa sinaunang Roma. Halos 2,000 taon na ang nakalipas, may isang tao doon na nagngangalang Epictetus. Ang buhay niya mismo ay isang aral ng katatagan. Ipinanganak siyang alipin at bata pa lang ay nakaranas na ng matinding pagdurusa at kalupitan. Minsan, sa galit ng kanyang amo, binali ang kanyang paa kaya pilay siya habang buhay. Pero kahit sa pagkaalipin, natuklasan niya ang isang bagay na walang sino man ang makakabawi sa kanya, ang kalayaan ng kanyang isip. Nang makalaya siya, naging isa siya sa pinakadakilang stoic na pilosopo, kasama sina Emperador Marcus Aurelius at ang manunulat na si Seneca. Ang aral niya ay hindi highfalutin na teorya. Ito ay isang praktikal na sistema para mabuhay at umasenso sa isang brutal na mundo. At sa sentro ng sistemang ito, naroon ang isang napakatalino ngunit simpleng ideya. Ito ang tatalakayin natin. Kaya, heto na, ito na ang mismong pahayag, ang pinakapuso ng stoicismo. Hindi ang mga pangyayari ang gumugulo sa tao, kundi ang kanilang paghusga tungkol sa mga pangyayaring ito. Ating himayin ito. Isipin mo na ang isang pangyayari ay simpleng katotohanan lang. Halimbawa, umuulan. Hindi ito maganda at hindi rin ito masama. Tubig lang ito na bumabagsak mula sa langit. Pero dito na papasok ang ating isip, ang ating panloob na hukom at magsisimula na itong magbigay ng hatol. Ang isang tao, iisipin, napakaganda, sariwa ang hangin at matutuwa ang mga halaman ko. Nakaramdam siya ng tuwa. Ang isa naman, iisipin, naku, ulan na naman. Sayang ang picnic plans ko. Mapipilitan akong magkulong sa bahay at malungkot. Nakaramdam siya ng pagkadismaya at lungkot. Pansinin mo, iisa lang ang pangyayari. Ulan. Pero ang emosyonal na reaksyon ay kabaligtaran. Bakit? Dahil hindi ito dulot ng ulan, kundi ng mismong paghusga, ng pagtatasa na ibinigay ng bawat isa sa neutral na katotohanan iyon. Ito ang unang hakbang patungo sa kalayaan, ang maintindihan na may pagitan o espasyo sa pagitan ng pangyayari at ng iyong emosyon. At sa espasyong iyon, nakalagay ang iyong superpower, ang kapangyarihang pumili ng iyong paghusga. Suriin nating mabuti ang konsepto ng paghuhusga or judgment. Ano ba ito? Sa konteksto ng Stoicismo, ang paghuhusga ay hindi lamang simpleng ideya. Ito ay isang kwentong sinasabi natin sa ating sarili tungkol sa isang pangyayari. Ito ang label na idinidikit natin dito. Ito ang ating interpretasyon. Ang pangyayari ay parang isang blankong canvas. Ang paghuhusga naman, ang pintura na ginagamit natin upang kulayan ito. Halimbawa, hindi nag-reply ang kaibigan mo sa mensahe mo. Iyan ay isang katotohanan, pero maaari kang gumawa ng isang larawan sa isip mo. Iniiwasan niya ako.
Hindi ako mahalaga sa kanya. Tapos na ang aming pagkakaibigan. Ang larawang ito ay magdudulot ng matinding galit at pagkabalisa. O kaya, maaari kang gumawa ng ibang larawan. Siguro abala lang siya o hindi pa niya nakikita ang text. Magre-reply siya kapag may libre na siyang oras. Ang larawang ito ang magpapanatili ng iyong kapayapaan. Ang paghuhusga ay mga nakasanayan na nating gawain ng isip, mga mental habit. Napakadali at napakabilis nating maglagay ng label na mabuti o masama, kaya hindi na natin napapansin ang proseso. Hinihikayat tayo ng mga stoic na bagalan ang sarili at tingnan ng may kamalayan ang mga label na ito bago pa man sila dumikit sa ating realidad at tuluyang kontrolin ang ating mga emosyon. Saan nga ba nagmumula ang ating pagdurusa? Ayon kay Epikteto, ito ay isinisilang mula sa walang kabuluhang pakikipaglaban natin sa realidad. Nagdurusa tayo kapag ipinipilit nating umayon ang mundo sa ating mga inaasahan. Kapag sinisigawan natin ang ulan para huminto ito, hindi lang tayo nagmumukhang hangal. Sinasaktan din natin ang ating sarili. Nagdurusa tayo kapag nagagalit tayo sa traffic na para bang mapapabilis ng galit natin ang pag-usad ng mga sasakyan. Gusto nating maging iba ang mundo, pero ito ay kung ano ito. Ang pagbangga ng ating mga pagnanais sa hindi nagbabagong realidad ang pinagmumula ng pagkadismaya, galit at kabiguan. Ang isang stoic ay hindi sumusubok na baguhin ang mundo sa pamamagitan ng lakas ng kaniyang kalooban. Alam niya na imposible ito. Sa halip, binabago niya ang tanging bagay na nasa ilalim ng kaniyang kontrol, ang kaniyang pananaw o paghusga. Hindi niya sinasabi, ang ulan na ito ay nakakainis, hindi ito dapat umulan. Ang sinasabi niya ay, umuulan, paano ko mapapakinabangan ang oras na ito ng pinakamahusay? Dito nagaganap ang paglipat mula sa pagiging isang nagdurusang nakikipaglaban sa walang katuturan tungo sa pagiging isang matalinong maestro ng sarili niyang buhay. Isaalang-alang natin ang isang klasikong sitwasyon na halos lahat ng taga-syudad ay nakakaranas, ang matinding traffic. Nakaupo ka sa sasakyan mo, nahuhuli sa isang importanteng pulong. Ang mga sasakyan sa harap mo ay hindi gumagalaw. Iyan ay isang pangyayari, isang ganap na neutral na katotohanan. Ngayon, tingnan natin ang ating paghuhusga. Ang una, ang automatikong pag-iisip. Catastrophic to. May late ako. Papagalitan ako ng boss ko. Sira na ang araw ko. Ayoko na sa syudad na ito. Anong emosyon ang idinudulot nito? Galit, stress, kawalang kaya. Bumibilis ang pulso mo, nagsisimula kang magbusina at magmura. Ang iyong katawan at isip ay nakikipaggiyera sa realidad. Ngayon, subukan nating gumamit ng ibang pananaw. Oo, trapik. Iyan ang katotohanan. Wala akong magagawa para baguhin yan. Magte-text ako na late ako. Pero habang naghihintay, nagkaroon ako ng hindi inaasahang libreng oras. Pwede akong makinig sa isang magandang podcast, tapusin ang audiobook class ko, o kaya naman ay huminga lang ng malalim at mag-relax. Nararamdaman mo ba ang pagkakaiba? Hindi pa rin umalis ang traffic, pero ang kalooban mo nagbago ng husto. Lumipat ka mula sa mode ng pagiging biktima patungo sa mode ng pagkontrol sa bagay na kaya mo talagang hawakan, ang sarili mong pananaw. Ang konseptong ito ng pagpapalit ng ating pananaw o paghusga ay nagbubukas sa atin ng pambihirang kapangyarihan ng perspektibo. Sa esensya, tayo ang nagiging arkitekto ng sarili nating emosyon. Kung ang pagtingin natin sa isang pangyayari ay nagpapalungkot sa atin, pwede natin itong i-reframe. Halimbawa, nawalan ka ng trabaho. Unang pananaw, tapos na ang lahat, isa akong bigo at wala na akong mahahanap na mas maganda pa rito. Ang resulta, kawalan ng pag-asa at kawalang kibo. Ikalawang pananaw,
Ito ay isang di inaasahang pagbabago. Oo, mahirap sa ngayon. Pero ito ang pagkakataong makahanap ng trabahong talagang gusto ko. O baka masimulan ko na ang sarili kong negosyo. Ang bunga, pag-asa at motibasyon. Hindi ito nangangahulugang kailangan nating lokohin ang sarili at magkunwaring maayos ang lahat, gayong hindi naman. Ang ibig sabihin, kailangan nating hanapin ang isang constructive or kapakipakinabang na interpretasyon para sa sarili. Tanungin mo ang sarili mo, paano ko pa kaya pwedeng tingnan itong sitwasyon na ito? Anong aral ang pwede kong makuha? Anong oportunidad ang nakatago rito? Kadalasan, sa simpleng pagtatanong lamang ng mga iyan, naluluwagan na natin ang higpit ng negatibong paghusga at nabubuksan ng pinto para sa mas malusog at mas produktibong emosyon. Ito ang tinatawag na mental alchemy, ang pagbabago sa tingga ng pagsubok tungo sa ginto ng karunungan. Ang pinakapundasyon ng buong sistemang ito ay ang pangunahing prinsipyo ng Stoicismo na tinawag ni Epictetus na dichotomy of control or paghihiwalay ng kontrol. Simple lang ito, tulad ng lahat ng henyo. Lahat ng bagay sa mundo ay nahahati sa dalawang kategorya, ang mga nasa ilalim ng ating kapangyarihan at ang mga wala. Ang nasa ating kontrol ay ang ating mga kaisipan, ang ating paghuhusga, ang ating mga kagustuhan at ang ating mga kilos. Sa madaling salita, ang buong panloob nating mundo. Wala sa ating kontrol halos lahat ng iba pa. Ang panahon, ang ekonomiya, ang nakaraan, ibang tao, ang kanilang mga opinyon, ang ating kalusugan, at maging ang ating buhay. Ayon sa mga Stoic, ang kaligayahan at kapayapaan ay dumarating kapag tumigil na tayo sa pag-aaksaya ng enerhiya sa pagtatangkang kontrolin ang pangalawang kategorya at sa halip ay ganap tayong mag-focus sa una. Ang magalit sa panahon ay isang kabaliwan. Ang mag-alala sa iisipin ng ibang tao ay walang silbi. Ang panghihinayang sa nakaraan ay hindi magiging produktibo. Lahat ng ito ay pagtatangkang hawakan ang hindi naman natin kayang hawakan. Ang tanging bagay na makokontrol mo ng 100% ay kung paano mo pipiliing isipin ang lahat ng ito. At ayon kay Epictetus, iyan lang ang talagang mahalaga. I-apply natin ang prinsipyo ng dichotomy ng kontrol, ang paghahati ng mga bagay na kontrolado at hindi, sa isang napakahirap tanggapin na paksa, ang kritisismo o pambabatikos. Kunwari, may nagbitiw ng masakit na salita or may nag-iwan ng nakakainis na komento online. Ito ay isang pangyayari lamang. Wala ito sa iyong kontrol. Hindi mo hawak kung ano ang iisipin, sasabihin, o ipopost ng ibang tao tungkol sa iyo. Dito na pumapasok ang iyong paghusga. Tingnan natin ang unang opsyon. Abat anong karapatan niyang magsabi niyan? Sobrang unfair. Siguro nga, masama akong tao dahil ganito sila magsalita tungkol sa akin. Ang ganitong paghusga ay lubusang sisira sa iyong kapayapaan ng loob dahil ikinakabit mo ang iyong halaga at damdamin sa isang bagay na wala sa iyong kapangyarihan, ang opinyon ng ibang tao. Ngayon, ito naman ang paraan ng pag-iisip ng isang stoic. Ang ikalawang paghusga. Nagbigay lang ng opinyon ang taong ito. Ang kanyang opinyon ay nasa kontrol niya, hindi sa akin. Mayroon ba akong mapupulot na aral o katotohanan sa kanyang kritisismo? Kung o salamat sa libre ng payo. Kung wala, ito ay ingay lang, problema niya iyon. Hindi ko na dapat problemahin. Ang ganitong klase ng paghusga ay nagtatayo ng matibay na pananggalang sa pagitan ng panlabas na mundo at ng iyong panloob na kapayapaan. Inaamin mo na may mga salitang nabibitawan, pero tumatanggi kang bigyan sila ng kapangyarihan sa iyong sarili. Hindi ito nangangahulugang manhid ka. Ito ay nangangahulugang hindi ka na tinatablan
Ang mga Stoic ay mga tunay na realista. Hindi sila namumuhay sa ilusyon o nakasuot ng rose-tinted glasses. Sa katunayan, mayroon silang sinasanay na tinatawag na premeditatio malorum or negatibong biswalisasyon. Ito ay maaaring pakinggan na medyo madilim, ngunit sa totoo lang, ito ang pinakamabisang instrumento para sanayin ang ating paghuhusga. Ang esensya nito ay ang pag-iisip ng maaga kung ano ang posibleng magkamali. Hindi ito para maging balisa ka, kundi para ihanda ang iyong mga reaksyon. Halimbawa, kung papunta ka sa airport, isipin mo muna na baka ma-delay ang flight mo. Kapag may interview ka, isipin mo rin na baka hindi ka matanggap. Bakit? Para kung mangyari man ito, ang una mong reaksyon ay hindi, hala, katapusan na, trahedya, kundi, inasahan ko na ang posibilidad na ito. Nakakainis, pero hindi naman ito ang dulo ng mundo. Anong susunod kong gagawin? Kapag inihanda mo na ang sarili mo sa anumang pagsubok, nawawala ang lakas ng biglaang pagkabigla. Parang binibigyan mo ang sarili mo ng ay bakuna laban sa matinding pagkadismaya. Hindi mo kailangang asahan ang pinakamasama, pero dapat handa ka rito. At iyan ang magbibigay sa iyo ng napakalaking bentahe dahil karamihan sa mga tao ay nagkakagulo kapag may biglaang problema. Pero ikaw, sasalubungin mo ito ng may nakahanda at kalmadong isip. Marami ring tinalakay si Epictetus tungkol sa papel ng ating mga hangarin at mga pag-iwas. Ayon sa kanya, nagiging alipin tayo ng mga bagay kapag labis nating pinapangarap ang mga ito. O kaya naman, sobra tayong nangangamba na baka mawala ang mga iyon. Kung ang kaligayahan mo ay nakadepende lang sa pagkuha ng bagong posisyon, ibig sabihin, ipinaubaya mo na ang kontrol sa iyong kagalakan sa kamay ng iyong pinuno. Kapag sobra-sobra ang takot mong magkasakit, nagdurusa ka na sa sakit na iyan kahit pa wala ka namang karamdaman. Ang problema ay wala sa mga bagay, kundi nasa labis nating pagkakapit o pagka-attach sa mga ito. Ang solusyong stoic, limitahan ang ating mga hangarin sa mga bagay na wala sa ating kontrol. At ituon naman ang ating mga pag-iwas doon lang sa mga bagay na nasa ating kapangyarihan, gaya ng ating sariling kapintasan, katamaran, at duwag na pag-iisip. Huwag mong hilingin na mangyari ang mga bagay ayon sa gusto mo. Bagkus, hangarin mo na tanggapin ang mga ito kung paano man sila mangyayari. Maaaring pakinggan itong parang pagiging pasibo, pero sa katunayan, ito ang pinakamataas na antas ng pagiging proaktibo. Hindi mo kinakalaban ang agos ng ilog, bagkus, mahusay mo itong ginagamit sa pagmamaneho ng iyong bangka, anuman ang direksyon ng agos. Ang tanyag na psikologo na si Viktor Frankl na dumaan sa matitinding pagsubok sa mga kampo konsentrasyon ay sumulat, may puwang sa pagitan ng pagganyak at ng ating reaksyon. Sa puwang na ito nakasalalay ang ating kalayaan at ang kapangyarihan na piliin ang ating isasagot. Ang ideyang ito ay malinaw na alingawngaw ng mga turo ni Epictetus. Madalas, automatiko tayong kumikilos. Halimbawa, may humagip sa iyo sa kalsada, stimulus. Ang reaksyon, galit at sigawan. O kaya, masamang balita, stimulus. Ang reaksyon, pagkadismaya at kawalan ng pag-asa. Hindi natin napapansin ang puwang na ito, ang espasyo para sa ating pagpili. Ang pangunahing tungkulin ng isang nagsasanay na stoic ay palawakin ang agwat na ito. Kapag may nangyari, kailangan nating pindutin ang mental pause. Huminga ng malalim. At bago ka magbigay ng hatol o mag-react, tanungin mo ang sarili mo. Ano rito ang nasa kapangyarihan ko at ano ang wala? Aling paghatol ang magiging pinakamainam at pinakamakapangyarihan para sa akin? Ang maikling sandaling ito ng kamalayan ay ang paglipat mula sa reaksyon na tila hayop tungo sa sinasadyang tugon ng isang tao.
Sa bawat matagumpay na pagpindot mo sa post na yan, nagiging mas malaya ka at hindi nagaanong nakadepende sa mga panlabas na pangganyak. Hihinto ka sa pagiging papet ng sitwasyon at ikaw na ang magiging Panginoon ng sarili mong isip. Napakalaki ng kahalagahan ng mga salitang ginagamit natin sa paglalarawan ng mga pangyayari dahil ito ang naghuhubog ng ating paghuhusga. Paghambingin ang dalawang pahayag. Una, isa itong ganap na sakuna. Tapos na ang buhay ko. Ikalawa, nahaharap ako sa isang seryosong pagsubok at kailangan kong gumawa ng plano ng pagkilos. Pareho nilang inilalarawan ang iisang sitwasyon. Halimbawa, ang pagkatanggal sa trabaho. Pero ang unang pahayag ay isang sentensya. Ito ay nakakapagparalisa at nag-aalis ng pag-asa. Ang ikalawa naman ay isang hamon. Ito ay nakakapagmobilisa at nagtutulak sa iyo na maghanap ng solusyon. Hinihikayat ng mga Stoic ang pagiging tumpak at objektibo sa pananalita. Sa halip na sabihing, ang pangit ng araw ko, subukan mong sabihin, nagkaroon ng mga pangyayari ngayong araw na sa tingin ko ay hindi kaaya-aya. Mukhang maliit na bagay lang ito, pero hindi. Sa pag-alis ng mga mapaminsala at emosyonal na pagtasa mula sa iyong pananalita, sinasanay mo ang iyong utak na makita ang mga bagay tulad ng mga ito nang walang dagdag na drama. Titigil ka sa pagdaragdag ng gasolina sa apoy ng sarili mong negatibong emosyon at magsisimula kang makita ang mga katotohanan na maaari mong gawa ng aksyon sa halip ng mga trahedya na hahayaan mo na lang na magpahirap sa iyo. Tanggalin na natin ang isang popular na maling akala. Marami ang nag-iisip na ang stoicismo ay tungkol sa pagiging robot na walang damdamin, ang pagpigil sa lahat ng nararamdaman at paglalakad na parang bato ang mukha. Pero lubos itong mali. Si Epictetus at ang iba pang mga Stoic ay hindi nag-udyok na alisin ang lahat ng emosyon. Ang hinihiling nila ay ang pag-alis sa mga mapangwasak at di makatuwirang emosyon tulad ng galit na hindi mapigilan, matinding takot, o ang inggit na lumalamon sa iyo. Saan nagmumula ang mga emosyong ito? Tama, ito ay galing sa maling paghusga. Ang isang stoic ay nakararamdam ng tuwa, pag-ibig at habag, ngunit ang kanilang layunin ay makamit ang kalagayan na tinatawag nilang apatheia, na maling isinasalin bilang apatya. Ang tamang salin ay katiwasayan o hindi pagkataranta. Ito ang kalagayan kung saan ang iyong panloob na kapayapaan ay hindi umaasa sa mga bagyo sa labas. Hindi mo pinipigilan ang damdamin. Hindi mo lang hinahayaang ang maling paghusga ang lumikha ng mga ipo-ipo sa lugar na sanay isang banayad na simoy lamang. Ang layunin ng isang stoic ay hindi ang kawalan, kundi ang pagkakaroon ng maliwanag at kalmadong isip na kayang tumugon ng tama at maayos sa realidad. Isa sa pinakamabisa at pinakapraktikal na gamit ng mga stoic ay ang ehersisyo ng objetibong paglalarawan, objective description. Kapag may nangyayari sa iyo na nagdudulot ng matinding emosyonal na reaksyon, subukan mong ilarawan ito sa paraan na ginagawa ng isang walang kinikilingan at siyentipikong tagamasid. Tanggalin ang lahat ng salitang mapanghusga, lahat ng pagpapalabis, at lahat ng sarili mong interpretasyon. Halimbawa, sa halip na isipin, ang trader kong kasamahan, ninakaw niya ang napakagaling kong ideya at ipresenta ito sa boss na parang kanya. Gusto niya akong tanggalin sa pwesto. Subukan mong balangkasin ito ng ganito. Noong meeting, nagbigay ng ideya ang kasamahan ko na halos kapareho ng sinabi ko noon. Pinuri ng boss ang ideyang yon. Damhin mo ang pagkakaiba. Ang unang pagkakabalangkas ay puno ng lason, galit at hula tungkol sa motibo ng ibang tao. Mga bagay na hindi mo naman talaga alam. Ang pangalawa,
Simpleng paglalahad lang ito ng mga katotohanan. Kapag tinitingnan mo ang purong katotohanan, bumababa ang init ng emosyon. Ang sitwasyon ay hindi na parang katapusan ng mundo. Nagiging isang problema na may solusyon. Siguro, makabubuting kausapin mo ang kasamahan mo o kaya ang boss. Ang obitibong pananaw ay nagbubukas ng daan para sa konstruktibong aksyon, habang ang emosyonal na paghusga naman ay nagpapanatili sa iyong bilanggo ng galit at hinanakit. Dito, maaaring sumingit ang isang skeptiko at magtanong, sige, maganda yan para sa traffic at sa mga galit na komento. Pero paano naman kung tunay na trahedya ang pinag-uusapan? Ang pagkawala ng minamahal, malubhang sakit, or pagtataksil? Sasabihin mo bang neutral pa rin ang mga pangyayaring ito? Ito ay isang napakahalaga at makatarungang tanong. Ang mga Stoic ay hindi mga taong walang muwang sa buhay. Hindi nila sinasabi na dapat tayong magsaya sa gitna ng trahedya. Ang sinasabi nila, kahit sa pinakamadilim na sitwasyon, may natitira pa ring pagpipilian. Ang pagpipilian ay hindi ang pigilan ang sakit na maramdaman, dahil iyan ay laban sa ating pagkatao. Ang pagpipilian ay kung paano tayo tutugon sa sakit na iyon. Hahayaan ba natin itong tuluyang gumiba sa atin, o maghahanap tayo ng lakas upang harapin ang kalungkutan, matuto mula rito, makahanap ng bagong kahulugan, at magpatuloy sa buhay ng may dignidad? Ang pangyayari, ang pagkawala, ay wala sa ating kontrol. Ngunit ang ating reaksyon, ang katatagan, tapang at paghahanap ng kahulugan ay nasa ating kapangyarihan. Ang pilosopiya ng Stoic ay hindi pampamanhid o panlunas sa sakit. Ito ay isang instrumento upang makamit natin ang lakas at dignidad sa harap ng mga pagdurusang hindi maiiwasan sa buhay. Isa pang pinagmumula ng ating paghihirap ay ang pagkaalipin natin sa salitang dapat, para tayong nakakulong sa napakahabang listahan ng mga batas na tayo lang ang naglagay tungkol sa kung paano dapat umikot ang mundo. Dapat magalang ang mga tao. Dapat pahalagahan ng boss ang aking trabaho. Dapat maganda ang panahon sa araw ng pahinga ko. Hindi dapat masira ang mga sasakyan. At sa tuwing hindi tumutugma ang realidad sa ating mga panuntunan, tayo ay nagagalit at nabibigo. Galit tayo sa mundo dahil ayaw nitong sumunod sa ating mga utos. Pero ang totoo, wala talagang pakialam ang mundo sa ating mga dapat. May mga taong bastos, may mga boss na hindi makatarungan, may mga panahong pangit talaga. Ang mga Stoic ay nagmumungkahi na palitan natin ang salitang dapat ng mas gusto ko. Mas gusto ko na magalang ang mga tao, pero handa akong tanggapin kung iba ang ipapakita nila. Mas gusto ko na hindi masira ang sasakyan ko, pero naiintindihan ko na posibleng mangyari iyon. Ang pagpapalit na ito ay nag-aalis ng elemento ng pag-uutos at pagdaramdam. Titigil ka na sa pagiging isang hukom na laging may reklamo, at magiging isang flexible at madaling umangkop na manlalaro sa larong tinatawag na buhay. Mahalagang maiintindihan natin na ang paghuhusga ay hindi lang basta isang beses na gawa, kundi matindi ng nakaugalian na ng isip, o tinatawag nating mental habit. Ilang taon na o dekada pa nga nating sinasanay ang sarili natin sa automatikong pag-label o paghusga. Kaya huwag nating asahan na sa pagbasa lang ng isang artikulo o panonood ng isang video, magiging isang kalmado at matalinong tao na tayo agad. Imposible iyan. Ang pagkontrol sa ating paghuhusga ay parang araw-araw na ehersisyo. Isa itong mental fitness. Sa bawat oras na mahuhuli mo ang sarili mo na nagre-react ng negatibo at automatiko, binibigyan mo ang sarili mo ng pagkakataong magsanay. Sa bawat oras na magpapahinga ka or magpa-pause at sadyang pipili ng mas kapaki-pakinabang na pagtingin, pinalalakas mo ang muscle
ng iyong kamalayan. Sa simula, mahirap talaga. Ang utak mo, dahil sa nakasanayan, ay babalik sa pagiging dramatic at pangangarap ng masama o catastrophizing. Pero sa pagdaan ng panahon at tuloy-tuloy na pagsasanay, ang mga bago at mas matalinong pagtingin ay magiging pangalawang kalikasan na o second nature mo. Tandaan, hindi ito sprint kundi isang marathon at ang premyo sa marathon na ito ay ang panloob na kapayapaan. Si Marcus Aurelius, ang stoic na emperador, ay nagmungkahi ng isa pang napakabisang ehersisyo para baguhin ang pananaw mula sa itaas, view from above. Kapag nababalutan ka ng matinding pagkabalisa dahil sa isang problema, subukan mong isipin na lumilipad ka ng paunti-unti palayo sa sitwasyon. Una, tingnan mo ang sarili mo, ang bahay mo, at ang iyong kalye. Pagkatapos, umakyat ka pa at tingnan ang buong lungsod, ang iyong bansa, at ang buong kontinente. Umakyat ka pa ulit, at ngayon makikita mo ang buong planeta. Isang maliit at asul na bola na naglalakbay sa walang katapusang itim ng kalawakan. Ngayon, sa bolang iyon, hanapin mo ang iyong problema. Gaano ba talaga ito kalaki kumpara sa lawak ng planeta? Kumpara sa solar system? Kumpara sa kawalang hanggan? Ang ehersisyong ito ay hindi nila yon para ipawalang halaga ang iyong nararamdaman. Ito ay para lamang makita mo ang mga bagay-bagay sa tunay at tamang perspektiba. Karamihan sa mga bagay na tila katapusan na ng mundo sa sandaling iyon ay, sa katotohanan, isa lamang napakaliit na alikabok sa malawak na kanbas ng buhay. Ang ganitong pagtingin ay nakakatulong para makalayo ka sa panandaliang emosyon at maunawaan kung ano talaga ang mahalaga at kung ano lang ang simpleng abala. Isa sa pinakaugat ng ating pag-aalala ay ang iniisip ng ibang tao tungkol sa atin. Takot tayong mahusgahan, uhaw tayo sa pag-apruba, at lagi nating inihahambing ang sarili natin sa ibang tao. Pero para sa isang stoic, isa itong klasikong bitag. Ano ba ang nasa isip ng ibang tao tungkol sa iyo? Iyan ay ganap na nasa kapangyarihan nila, na nangangahulugang wala sa iyong kontrol. Ang pagtatangkang magustuhan ng lahat ay parang pagsisikap na kontrolin ang panahon. Isa itong walang kabuluhang pag-aaksaya ng enerhiya na nagpapabihag sa iyo sa mga hatol ng iba. Ayon kay Epictetus, kung gusto mong umunlad, maging handa kang tingnan bilang mangmang at hangal sa ilang bagay. Ang tunay na halaga mo ay dapat nagmumula sa loob, sa kaalaman na gumagawa ka ng tama at namumuhay ka ayon sa sarili mong prinsipyo. At kung ano ang iniisip ng iba tungkol dito, iyon ay hindi na natin problema. Kapag lubos mo itong naunawaan, makakamit mo ang hindi ka panipaniwalang kalayaan. Makakapagsalita ka na nang sa tingin mo ay tama at makakagawa ka na ng nararapat nang hindi na laging umaasa sa paghatol ng mga tao sa paligid. Ang pinakamabisang panlunas laban sa mga negatibong pag-iisip ay ang pagpapakita ng pasasalamat. Sadyang nakatutok ang ating utak sa paghahanap ng problema at banta. Ito ay isang mekanismo ng kaligtasan na nabuo ng ebolusyon. Kaya naman, ang dali nating mapansin ang lahat ng nagkakamali habang hindi na natin napahahalagahan ang lahat ng mabuting nangyayari. Ang pagpapasalamat ay sadyang nagpapabago sa direksyon ng ating paningin. Halimbawa, sa halip na mainis dahil nasira ang kotse mo, maaari kang maging masaya dahil may mga paa ka para maglakad. O kaya naman, may magagamit kang pampublikong transportasyon. Sa halip na magalit sa ulan, maaari ka namang magpasalamat dahil may bubong kang masisilungan. Kapag ginawa mong regular, tulad ng tuwing umaga o gabi, ang pag-alala at pagtatala ng mga bagay na ipinagpapasalamat mo, sinasanay mo ang iyong utak na bumuo ng mga positibong pananaw. Hindi mo na nakikita ang kakulangan, kundi ang kasaganahan.
Hindi man ito tuluyang inaalis ang mga problema, lumilikha naman ito ng matibay na positibong pundasyon na nagpapagaan sa pagtanggap ng anumang pagsubok. Sa huli, ang tinutukoy ni Epictetus ay ang daan patungo sa pinakamataas na uri ng kalayaan. Hindi kalayaang pampulitika o pampinansyal, kundi kalayaang panloob. Si Epictetus, na isang alipin, ay mas malaya kaysa sa maraming emperador dahil naunawaan niya walang sinuman o anuman ang makakapilit sa kanya na mag-isip sa isang partikular na paraan. Maaari nilang kunin ang kanyang katawan, ari-arian, o kahit ang kanyang buhay, ngunit ang kanyang kakayahang humatol, ang kanyang panloob na mundo, ang kanyang muog ng pag-iisip na natiling hindi magagalaw. Kapag natanto mo na ang iyong paghihirap ay hindi nagmumula sa mundo, kundi sa iyong mga reaksyon dito, inaalis mo sa mundo ang kapangyarihan sa iyong kaligayahan. Hindi ka na nila kayang i-blackmail, takutin o guluhin ang iyong balanse ng labag sa iyong kalooban. Ang mga bagyo sa labas ay maaaring patuloy na bumagyo, ngunit sa loob mo ay mamamayani ang katahimikan. Iyan ang henyong simple at di matitinag na kapangyarihan ng stoicismo. Ito ay isang lakas na abot kamay nating lahat, dito at ngayon. Kailangan lang nating pumili. Kaya, ano nga ba ang pinakabuod ng lahat? Madalas nating akalain na ang ating mga kalaban ay ang masungit na boss, ang krisis sa ekonomiya, o ang mundong hindi makatarungan. Ngunit, gaya ng natuklasan natin ngayon, ang pinakapangunahin at pinakamapanganib nating kalaban ay ang hindi natin makontrol na nagkukuwento sa loob ng ating sariling isip. Siya ang nagpapalit ng mga neutral na pangyayari upang maging malaking sakuna, at ang mga simpleng pagkadapa ay ginagawang trahedya na parabang katapusan na ng mundo. Ang galing ng pahayag ni Epictetus ay nagbibigay ito sa atin ng susi kung paano kontrolin ang naratibong ito. Ipinapaalala niya sa atin, ang mga pangyayari ay sadyang nangyayari lamang. Ngunit kung anong kwento ang ating bubuuin tungkol dito, isang malungkot, galit, o isang kwento ng pag-unlad at katatagan, ay nasa atin lamang. Yan mismo ang tunay na kalayaan na hindi kailanman maaagaw ni numan mula sa iyo. Maraming salamat sa panonood ng video na ito hanggang sa huli. Kung tumagos sa inyong damdamin ang karunungan ng Stoicism, siguraduhing mag-iwan ng like at mag-subscribe sa channel upang hindi mo mapalampas ang mga susunod pang malalim na talakayan. Ngayon, may tanong ako sa iyo. Anong pangyayari kamakailan ang nagdulot sa iyo ng matinding reaksyon? At paano mo nasabi na ang paghuhusga mo rito ang nagpabago sa iyong pakiramdam? Ibahagi mo ang iyong kwento sa comment section at matuto tayo sa isa't isa. Hanggang sa muli.